I cannot dwell on the details of the case kasi nga po nasa ombudsman na po yan. Opo. Hindi na po natin hawak ang kaso kundi ang Sandigan Bayan na po ang sumitingin kung meron ba talagang probable cause at meron ba talagang mali sa pag-purchase ng mga items ng 2011. Sir Glenn, gusto lamang po nating linawin, meron po kayong nakita mga voucher na na-purchase. Ano po ba yung mga particular na yun kung natatandaan po ninyo? At I still remember, kung hindi ko po hawak ngayon yung documents, but what I remember is that mga bigas po ito Kaya lang nagtataka po ako bakit dinurado yung bigas, and then yung tubig po, mineral water, tapos may mga bear brand, may 3-in-1 coffee, at meron pa po doon nakasingit na gift wrap Gift wrap, meron pang tamtaps, at merong gift wrapper. So, it's a big question, bakit po kung talagang sa typhoon victims, bakit mga high-end items yung mga pinorchase? Opo, mga magkanong halaga po yung, meron pang gatas pa talaga namang mga sosyalan, May mineral water pa para doon sa mga biktima ng Yolanda po ba ito? Pero hindi. Hindi po. Ang bagyo pong sinasabi nila ay Sendong. Sendong. Hindi naman namin naramdaman yun because incumbent Sangguniang Bayan ako. At ito po ay nangyari noong December, I think, December 14 or 16. At ang purchases po ay ginawa noong January. A month after ng typhoon. And kahit siguro sa taga-Kulyon, kung maalala nila, ang Typhoon Sendong did not, hindi ko nakapagdulot ng calamity dito sa Kulyon. Actually, ang isa pang pagtaka doon, bakit yung MSWD ang nag-purchase, although siyempre sa kanila po yun, pero ang ginamit ng pondo ay sa munisipyo. Meron naman tayong natawag na calamity fund. And bago natin magamit ang calamity fund, ay kinakailangan pong magpasa ang aming Sangguniang Bayan ng isang resolution declaring state of calamity para kung magamit namin yung pondo na yun kung talagang meron mang kalamidad. Okay, sir. Nililinawin po natin, ito po ay walang halong pamumulitika sapagkat nag-file kayo ng case November 14, 2011. Nagkataon lamang, 2011, nagkataon lamang na yung suspension order o na-desisyonan ito November 15 at sinerve ang suspension order ngayon lamang March 28, kung di tayo nagkakamali. So, ngayon po, may mga question po. Nung isang araw, may mga tanong po dito, ano po ang dahilan, bakit daw po, bakit daw po, ngayon lamang, panahon ng eleksyon, lumabas ito? May personal knowledge po ba kayo dito? Wala po. Actually, ang pagkakaalam ko po, hindi na lalabas ang desisyon. But the decision was made by the Ombudsman, not anybody else. And I think it's beyond my control naman kung ano yung magiging decision ng Ombudsman. Now that the case has been decided upon by the Ombudsman, wala akong politika po dahil ako po hindi naman po kahit na anong posisyon. And I am not connected with any party group or etc. Kaya nasa bundok na lang po ako, gumagawa ako ng cottage ng isang friend ko. So, nagulat na lang po ako kasi may lumalabas na issue at nakakarating sa akin. So, I said to myself na it's better na i-clear na lang natin lahat ito dahil marami pong lumalabas na kwento. Hindi ko na po kontrolado yun. Ang decision po ng Ombudsman is the decision of the Ombudsman. Sir, meron po ditong tanong, bakit daw po ang mayor, ang inyong inireklamo, gayong ang may kasalanan daw po dito ay yung kanyang administrative officer. Tama po ba to? Hindi po. The administrative officer is not purchasing officer. Ang final decision po kasi ng any purchase the executive, the local chief executive. At hindi rin po yung DSWD ang kinasuhan natin. Although, according to my lawyer, pag-aaralan pa rin ho namin kung ano ba talaga yung merit ng kaso. And then, we'll make the necessary move po kung ano ang pwede namin gawin. But in the end, it's now to Ombudsman
ombudsman who will find out ano ba talaga ang veracity, ano ba ang katotohanan dito sa kaso na ito. Kasi nandoon naman po lahat ng mga evidences na sinatid namin. Opo. May mga reaction po na hindi daw po alam ng mayor itong kaso na isinampalaban sa kanya at hindi daw po niya ginagawa itong pagpupurchase ng mga nabanggit po ninyo. Any reaction, sir? But the document says otherwise. It is the local chief executive who signed the purchase order and then finally the voucher for the payment of those items. So, responsibility po yun ng local chief executive as the head of the purchasing, as the head of the local government unit. Any purchases po, any vouchers naman po, any checks na lumalabas naman po, it's the local chief executive who signed it. Apo. Sir, nagkaroon po ba kayo ng sariling investigation? Kasi kahit na po yung, siyempre, sinasabi nga natin na it is a command responsibility, pero meron po ba kayong sariling investigasyon na talagang ang bumili nito, hindi ang mayor at nag-sign lamang siya dun sa purchase order? Kumbaga, yung planning ay hindi ito sa kanya? Hindi po. Hindi po ganun. Kasi what the document will tell us, it is the mayor. So the DSWD officer was only sa reply nila, yun lang nag-certify na siya na hindi. But in the end, any purchases na to is finally signed by the local chief executive. Opo. So the responsibility is to the end signature kung sino po yung nag-approve, sino yung pumipirma doon sa approval, siya po yung talagang dapat maging responsible. Opo. Sir, meron pong text dito. Maraming salamat daw po sa Sir GNL ang minention po. Sir GNL, maraming salamat po kasi sinimulan mo ang laban at ipagpapatuloy po namin ito. Meron pa po bang mga kasunod? Kung mamarapatin po ninyo, meron pa po bang mga kasunod na mga kaso na naisampa kayo? Ilan po bang mga kaso na isampa nyo at ilan na yung nadesisyonan? Sorry to tell, I filed 5 cases po. At isa po na-dismiss, yung isa meron po nagpapos. Meron po itong dalawa akong hinihintay na kaso. So, nag-dictate po ito sa mga nahawakang kong dokumento na mga vouchers at purchase order. But for the next time cases, as I said, wala na po ako sa subdivision. At ito isang ordinaryong tao na lang. But kung may makikita po tayo ng malian, para po natin magsalita at magsasabi o kailangan mag-file tayo ng kaso, we'll do it as part of our civil makakaroon tayo ng tunyon. Tayo mga taxpayer. So, karapatan po natin ipaglaban ang katotohanan para sa ating bayan. Opo. Meron pong tanong dito, ano daw po ang maitutulong nyo sa mga taga-Kulyon? Dahil po meron daw mga purchase ang munisipyo o purchases ang munisipyo na galing po doon sa hindi naman residente dyan, overpricing, etc. etc. Alam nyo po ba yon? Hindi ko. Although meron akong naririnig ng mga kwento, but alam na po, mahirap na naman sa kwento. Kailangan meron tayong ebidensya. So, I will not file any case without proper or wala akong pinangahawakang ebidensya. Opo. Ipakita nila yung ebidensya nila and then maybe we can ask some of our elected officials. Hindi necessary, naman ito siguro. Siguro kasi isa sa mga tungkulin nila bilang halal official. Ipaglaban tama para sa bayan. Kaya nga po nandiyan sila, the representative. So, it is incumbent for them to protect the interest of the public. Okay. May mga tanong po dito, maari po bang Okay, mga kaibigan, medyo naputol po yung ating pakikipag-ugnayan. Kung kayo po ay may mga text, pwede po kayo mag-text sa 0910-5723-615. Marami pong mga tanong, marami pong mga suggestion at comments na papasok po dun sa 0929358399. Sorry to tell you, mga kaibigan, na hindi ko po yun mababasa kasi ito po yung ginagamit kong ngayon na linya para po ma-interview si Sir Glenn Lisboa.
At dun po sa ating mga tagapagsubaybay, inuulit ko po, pwede nyo po akong i-text sa 0910-5723-615. Doon po sa mga texter natin, talagang ang dami-dami po naman nating mga greetings. Paumanhin po muna, wag naman po muna kayo magpadala ng greetings kasi hindi ko po mabasa yung mga tanong at yung mga suggestions, yung mga comments ng ating mga listener. Eto, babasahin ko muna, paumanhin kay Sir Glenn, doon po sa dito po sa number ko may pumasok po. Sir Glenn, natutuwa po kami kasi pinangunahan nyo po ang pagsasampa ng kaso. Kaya po nagagalit sa inyo ang grupo ni Mayor Mara. Ano po ba ang dapat naming sabihin kapag gumagawa sila ng paninira laban sa inyo at saka sa grupo ni Ma'am Binyang? Ito pa yung tanong. Yung isang tanong po yun, ano yung dapat nilang sabihin kapag may paninira daw sa inyo kay Sir Glenn Lisboa at sa grupo ni Ma'am Binyang? Parang ang tinutukoy dito ay hinahaluan ng politika. Pangalawa, meron daw po, sana nakikinig si Sir Glenn, Pangalawa, meron daw pong tao na nasa likod nito na siyang tumulong sa inyo, Sir Glenn Lisboa, para masuspende ang kasalukuyang mayor. Pangatlo, magkaibigan daw po kayo. Bakit daw po, magkaibigan kayo, Sir Glenn, bakit daw po nagawa ninyong sampahan ng kaso ang inyong kaibigan? Yun po yung mga tanong na pumasok po sa 092935839949. Kung kayo po may tanong sa 0910-5723-615, po pwede po kayong mag-text dahil hindi ko po mababasa dito sa tinitext ninyo. Okay, muli po itatawagan natin si Sir Glenn para po sagutin yung mga tanong na itinanong nyo po dito sa ating sa personal number ko. Hello, Sir Glenn, magandang tanghali po muli. Opo. Yeah. Sir, narinig nyo po yung mga tatlong tanong. Yeah. Sige, go ahead po. Yeah, natatawa lang po ako kasi as I said, hindi na po ako tumakbo. Bakit po ako point na kaalyado ng ibang partido o ng ating mga incumbent officials. Hindi na nga po ako tumakbo although yung brother ko po nandun di Binyang, but hindi nga po ako nakikisali sa kanilang politika. Although tinutulungan ko lang yung brother ko po in my own capacity na paano siya mapakilala sa mga tao. Now, asking naman po doon na bakit kaibigan ko siya, na-file ko yun. Hindi po naman yan personal I was an incumbent Sangguniang Bayan member. And pagka mayroon po kasing mali, obligasyon po namin bilang representative ng taong bayan na ilabas namin kung ano ba talaga yung katotohanan. Kasi marami na pong aligasyon yan, maraming sinasabi tungkol sa ganyan, hindi naman natin pwedeng patulan yon. Pero once na nakahawak po ako ng isang dokumento na magpapatunay na medyo may paglabag, it is not incumbent for us to stand for what is right. Kasi noon pa man, kilala naman nila ako na pagka may mali ho talaga, talagang naninindigan po tayo. At hindi lang po yan ang mga isolated cases natin. Marami na po akong napasupang kaso para sa bayan ng Kulyon. Kasi hindi naman ho tayo elected official tayo. So, isa po sa mga obligasyon natin at ipinangako ay naninindigan natin yung public service at yung public interest. Opo. Sir, meron pong question dito sa 0910-5723-614. Medyo napuputol po yung linya natin. Ang tanong po kay Sir Glenn Lisboa, paano niyo po matutulungan itong mga biktima ng C3 na ang nanguna daw po para mag-recruit ay ang kasalukuyang MSWD officer? Hello sir. Yep. Sa pasensya na napuputol yung ating signal. Anyway, as I was saying, hindi naman po yan lang yung napasukan nating problema, kaso. Sapagkat marami na po bilang Sangguniang Bayan, marami na po akong nakasagot ang problema at nagkataon lang po na pati yung dati kong kalyan sa dati kong kasama, siya po yung na-file natin ang case.
But as I said, it's nothing personal here. I'm just doing my part. I was just doing my duty as an elected official. Opo. Sir, meron pong question. Ano daw po yung maitutulong nyo dun sa mga biktima ng C3 scam at ang nagre-recruit pa daw po yung kasalukuyang MSWD officer ng Culion? Yeah, I heard that. Siguro, ako, hindi na po ako elected official. Pero kung mapapatunayan po natin, merong magre-reklamo sa atin in black and white. Siguro kahit isang mamamayan lang po ako, I will help. I can even file charges against them. Kung talagang merong culpability, meron talagang kasalanan. Tungkulin natin yan bilang taga-Culion. Kung talagang mahal natin ang bayan natin, hindi tayo. Opo. Sir, eto po, kayo po ikakampi namin dito sa bayan ng Culion, Sir GNL. Paano nyo po matutulungan ang aming mga senior citizen na hindi po na ibibigay yung 1% para po sa kanila? Yung alin po, senior citizen? Opo, 1% daw po. 1 person? 1% ng internal revenue allotment. Ang alin po? Yung 1% daw po ng senior citizen. Yung 1% ng senior citizen. Kahit na po nasasagot yung bayan pa po, madalas po na pinapatawag ang MSWD at even filing resolution. Ibigay dapat yung share sa senior citizen na 1%. It should not be under the office of the MSWD. It should be given outrightly to the senior citizen because that is what the law says. Okay. Mula po sa 091057231615 sa atin pong text line, ang tanong po, ayun, hello DJ, salamat po dahil kayo ang hindi naman po siguro bayani kasi tungkulin lang po natin, no? Hello DJ, maraming salamat po dahil kayo ang bayani para po malaman namin ang mga issue dito sa aming bayan ng Culion. Isang tanong lang po kay Sir Glenn Lesboa, papaano nyo po maibabalik ang tiwala ng mga taga-Culion? Gayong nasira na po dahil sa sobrang tiwala namin sa kasalukuyang mayor, hindi po namin alam na ganun ang kanyang ginagawa. Hindi po ako pwedeng mag-usya kung ano ba talaga ang nasa loob ng mga tao natin, ng mga taga-Culion. Ang sa akin lang po, just nagkataon lang po na mga incumbent sa Durian Bayan member ako, nanindigan lang po ako. At sana po, binundin po kayo sa ating mga kababayan. Sometimes, hindi lang po yung mabait ang isang tao. Sabi natin mabait. We should know the facts, the truth, kung ano ba talaga ang sa ilalim ng mga kabaitan na to. Kasi ako po matagal ko rin kasama ng ating mayor. 14 years ko siyang kasama. In fact, nung unang tumakbo kong mayor, siya po yung aking vice mayor. At mahaba po yung pagsasama namin sa Bahura and other political alliances. In fact, may mga time nga po na even the good governor is asking me na mag-ibang kandidato ako, but I still kimarasigan pa rin ako. But in the end, sabi ko nga po, pagka may mga maliho talaga, hindi na natin pwedeng palampasin yun sapagkat bilang isang incumbent official, pagka pinabayaan po natin yun, parang kasali na rin po ako dun sa pagkakamali na ginagawa ng aming administrasyon. Apo, may kasabihan nga na pwede kang makisama pero hindi ka pwedeng makisama. May tanong pa rin po dito na Sir Glenn, bakit daw po hindi po ba pwedeng kasuhan ang mga signatories doon sa mga papeles? Bakit po ang mayor lang ang dapat kasuhan? Hindi ba kasama rin sila? Yeah, I think this part of the investigation that will be done by the Sandigan Bayan. Kasi bago naman dumating yan sa office ng local chief executive, marami yung opisina pinagdadaanan niya. So, ang masasabi ko lang po, it's up to the ombudsman to find it out. At kung ano po ang magiging decision nila, kung meron bang madadaan, hindi ko na po pwedeng sagutin yun sapagkat it's now the role of the Sandigan Bayan and the ombudsman. Kasi under investigation po yung kaso. So, I cannot speak in behalf of the ombudsman. Opo. May tanong pa rin po dito,
Bagamat kanina po na-mention nyo na, ilang mga kaso pa daw po yung hinihintay nyo? Ang sabi nyo po ay meron pang 2 kaso na hinihintay kayo na for decision na lamang. At may tanong po... Yeah. The last time I went to the Ombudsman para tanong ng status, for signature or din po yun ang chairperson ng Ombudsman, Conchita Morales. Opo. So, hindi ko po alam kung kailan talabas ang desisyon. But I have to tell you people that I filed 4 cases and then this is meron pong isang na-desisyonan na probable cause at meron pa pong 2 pending sa Ombudsman. Opo. May tanong din po dito, yun daw pong pondo para sa yung emergency fund, hindi daw po napapakinabangan, hindi daw po ba pwedeng mapaimbestigahan ni Sir Glenn Lisboa para naman po malaman ng naming mga taga-Kulyon kung saan talaga napupunta. Ito siguro yung AX. Yung AX po, it is intended, actually it is a cash, available cash in the hands of the local chief executive na any emergency, pwede niya pong gamitin. Okay. Kaya nga po nakakapagtaka dun sa kaso. Bakit nangutang sila ng mga items samantalang kung sa AX yan or sa whatever sa chinarge yan, meron namang AX. Kaya dapat doon na lang nila kinuha. If they are saying it's only 9,000, then you also say na let the COA report speak. Kasi kung hindi po, mag-request sila ng COA to investigate doon sa allegations na sinampa ko sa kanila. At that would clear things. Whether or not 9,000 lang ba yan, din lang ba yung nabili sa tindahan na yan, palagi ko po yung COA ang pwedeng magsalita na yan. Kasi nung sa ilang bayan pa ko, marami pa po kaming nalaman na hindi po isolated case itong sinampahan ko ng kaso. Okay. Sa kasalukuyan po, ay may tanong po dito pero gusto kong i-revise ng konti kasi medyo may halong politika. Sa kasalukuyan daw po ay kinakampanya daw po ng kabilang grupo na huwag iboto ang kahit na sinong Lisboa. Any reaction, sir? Wala po akong magagawa. Sinabihan ko na rin yung brother ko. Diyan, you take the consequence. Kasi nangyari na to. But sabi ko lang sa niya, panindigan ka lang. Hello? Hello, sir? Yeah. Apo? So, yeah, affected ang brother ko na ito daw yun. Pero affected naman po yun eh. Kahit naman po ako nung nakaraang eleksyon. I was affected by people na malaki. Kaya hindi rin po pinalag. Ganun lang ko talaga ang politika. Kaya nga sabi ko sa brother ko, prepare yourself. Expect the worst and hope for the best. Just do it well, do it good. Apo. Sir, may isang text dito, na parang nai-involve po o ini-involve ang pangalan ng isang malaking politician dito sa lalawigan ng Palawan sa pagsasampa nyo ng kaso against the incumbent mayor. Yeah. That's one of the issues that we have to clear. Remember that this was filed 2011. And the governor was not yet, the governor then was not yet the governor now. So, paano mo magiging tunay sa akin yan? In fact, dito noong year, na during those times, with JTR and Mitra. So, politically incorrect po kami nung incumbent governor now. No, pero kung sasabihin natin na the political scenario here, you have to respect the incumbent, whoever it is kung sino man siya, because what we are respecting here is the office, not the person. Ganun din po yung opisina ng mayor. We have to respect the office of the mayor. We have to respect the office of the Sangguniang Bayan. But the personality behind it are just coming and going. Elected lang naman sila to take the position. So what matter is the position. Okay. So, lilinawin po natin na ulitin natin, November 2011 pa ito, ang governor nung panahong yun is Governor Baha Mitra, hindi po ang kasalukuyang governor ngayon. Yes. Kasi wala naman pong minensyon na pangalan basta malaking tao dito sa lalawigan ng Palawan. Very clear naman po yan. And I'm expecting those issues. Pero kinaklaro ko nga po na
nobody is behind this except myself. I filed it personally. Wala po akong katulong. Mag-isa lang po ako. In fact, sariling lakad ko po ito. At although marami po akong mga Sangguniang Bayan members na nagsisipatay sa akin, that it is only me to file the case. And I believe may isa pa po akong kasamahan dyan na nag-file din po ng kaso. I don't know, hindi po natatanong kung ano na yung status nito. But separate naman po yun eh. Magkahiwalay naman po kami. Okay. Meron pong, yun pong mga suggestion, no? May mga, dito po sa Bayan ng Coron, sana ganito rin daw po yung mangyari sa kasalukuyang mayor ng Bayan ng Coron. So, i-tsapwera po natin yun. Actually, meron na po akong 10 text message na may kinalaman po sa Bayan ng Coron, pero hindi na po natin babanggitin. May isang suggestion pa dito, kung nasuspindi daw po ang punong bayan, bakit daw po hindi nyo kayang ipasuspindi ang MSWD officer at ang administrative officer? As I said, incumbent pa po ako. Several times po pinatawag namin ng DSWD officer sa Sangguniang Bayan sa session. But she refuses to attend. Ini-invoke niya yung, alam ko ano ba yung executive order na they can be forced to attend session. But we filed resolutions pa. Except for the fact na hindi naman talaga kami nakapag-file sa ombudsman. But okay, mga kaibigan, babalikan po natin si Sir Glenn Lisboa dun po sa tanong na bakit, sabi niya, bakit daw po napasuspindi ang punong bayan pero hindi kayang maipasuspindi ang MSWD at ang administrative officer. So, sinasagot naman po yan ni Sir Glenn Lisboa at siguro po sa mga susunod na pagkakataon, bigyan niyo po siya ng, sabi nga natin, bigyan niyo po siya ng mga documents na magpapatunay doon po sa inyong mga hinaing. Sir Glenn? Yeah. I'm sorry, napuputol po tayo. Ma'am, kasi po ganito ito eh. Pagka nag-file po tayo ng case against the local chief executive, if there are signatories below him na bago na pirma ng mayor, I think the ombudsman will be the one to file the necessary charges against all those who are held privy to the signing of documents. So, ano na po yun eh. Ibig sabihin, once we file against the local chief executive or other officers of the different department who signed also in behalf of those documents, may be held accountable. But it is not for me na ano na po yan. It is now the ombudsman of the Sandigan Bayan who will find out kung sino pa yung pwede ma-involve sa kaso. Opo. May tanong, may hindi to tanong, suggestion, no? Sana daw po yung administrative officer ang inunang sampahan ng kaso kaysa ang mayor kasi ang lahat ng ito ay dahil sa administrative officer. Ako, medyo galit doon sa administrative officer. If the administrator, the previous signed the document that will prove once na siya ay held privy sa isang pwedeng kasuhan, pwede na siyang na-involve. Pero kung hindi naman siya pumipirma, just advising and then not signing, so we cannot have any proof na pwede siyang sampahan ng kaso. Oo. So, kailangan may pirma po siya. Pero once na nakita yung pirma ng administrative officer, pwede rin po siyang sampahan ng kaso. Parang ganito yung tinutumbok ng texter natin. Yes, that's it. Pero kung meron po siyang document na pinirmahan, purchasing officer or whatever, ay bumili ng items o ng office supplies, pero wala namang office supplies talaga. Kumbaga, drawing yung office supplies, pero nagbayad sila doon sa halaga ng kunwari office supplies. Let them produce the evidence po. Mahirap naman kasi kung kwento lang po yan. Pero kung meron po tayong evidence, then siguro we can ask the elected officials to file the necessary charges if there are violations of certain laws. Hindi naman po dahil election ngayon. And then somebody who is brave enough, siguro. Sinong matapang na ordinaryong tao na nagpapile ng kaso, pwede naman mo yan.
Opo. Sir, meron pong text dito. Sir Glenn, naniniwala po kami sa ipinaglalaban nyo, kaya kasama nyo po kami. Salamat po. Opo. Salamat. Opo. Kahit 10 na lang po tayo dito, basta't lumalaban po sa tama, papasalamat po. Opo. May text pa rin po dito, kaya po magpapalit na kami ng mayor dahil alam po namin na mas ipaglalaban kami ng susunod na mayor namin. At naku, minention po yung pangalan. Di mo natin i-mention, baka mamaya sabihin nila ito yung politikahan. Pero gusto lang po natin talaga maliwanagan kung ano ba talaga ang nasa likod ng suspension. So, Sir Glenn, meron po ba kayong mensahe? Kasi may nag-text po dito, taga Barangay Osmeña po siya. Meron po siyang sinabi na, yun nga daw po, merong mga umiikot na tao para mangampanya against Lisboa. Ano po yung masasabi ninyo sa inyong mga kababayan dyan? Alam niyo po, ma'am, sanay na po ako dyan eh. Yung sa time na may malaki rin ako napangga at nangampanya rin po sila against me. But the people stand by me. Ito po yung paniniwala ko. Pag tama, hindi maniniwala. Apo. So, good luck sa lahat po ng tumatakbo. Sana naman po, makita natin yung pangarap natin para tayo, para sa kulyon. Sayang kasi yung nasimulan yung mga matatanda. Opo. Sir, may mensahe po ba kayo? Sabi nga po ng isa nating texter, kayo'y magkaibigan at magkasanggang dikit. May mensahe po ba kayo sa kasalukuyang mayor ngayon ng bayan ng Culion at sa inyong mga kababayan po na hindi nakakaintindi kung ano ba itong isyong ito? Yeah, sorry, sa akin, mga kaibigan ko po rin sila, kumpare. Dating kasamahan. Kaya yung mga panahon na yun, isang decision ko ito. Ito po ay isang moral obligation ko po. At not on the person, but on the app. So, isang naman po yung pag-file ko ng kaso, is now the ombudsman will decide on this. At ang ginawa ko lang po ay yung nakikita ko po isang obligation bilang elected position. Hello, Sir Glenn. Yeah. Medyo humihina po yung signal at meron pa po ditong text. Sana daw po ay makita rin nila na mawala sa munisipyo ang mga kasamahan ng kasalukuyang administrasyon, lalo na daw po yung kanyang alter ego. Any reaction, sir? Alam niyo, ma'am, kaya nga po ayaw natural my children, ayaw na nila. Kasi alam niya, pag ako po yung nandiyan sa arena, lumalaban po tayo at nanonood. Hello? Sa mga kababayan, pare-pareho naman tayo nagmamalasakit. Pare-pareho naman tayo nagmamahal. Ipakita natin at panindigan lang po natin kung ano yung tama. Okay. So maraming salamat, sir, sa pagkakataon po na ibinigay niyo sa amin at sa ating mga kababayan dyan po sa bayan ng Culion para maliwanagan ito. At mamaya i-recap ko po kasi medyo na off tayo sa air. So siguro po yung parting words mula po sa inyo. Salamat. Noong nagtiwala po kayo sa akin at not a perfect man. Marami po kong flaw, maraming galit. Pero in the end, let's just work it out for Culion. I've done my part, so I'm expecting everybody to do their part also. And sa coming election, let our conscience be the one to make our decision. Yun lang po. At maraming salamat at Ma'am Glo at sa ating mga kababayan. Okay, maraming salamat din po kay Honorable Glenn Lisboa. Alam nyo, yung mga tao pong ganyan na lumalaban, naninindigan para sa katotohanan, dapat po ay ibalik natin yung paggalang doon sa kanyang ginawa. At lilinawin po natin na ito pong reklamo na isinampa po niya sa DILG laban po sa kasalukuyang mayor noong panahon din na yon ay November 14, 2011 pa po. At nadesisyonan lamang po ito November 2015 bago po lumabas yung desisyon do sa suspension, at yung suspension order ay na-serve lamang po last 28 ng March.
So sinagot naman po niya na ito'y walang kinalaman sa kasalukuyang politika sapagkat ginawa po niya yun bilang incumbent elected official noong 2011. Hanggang 2013 po nag-end yung kanilang panunungkulan. So, meron pong mga tanong kung ilan pa yung kasong hinihintay. Dalawa pa po yung hinihintay. Actually, 5 cases po yung kanyang final. Yung isa po ay na-dismiss at yung dalawa po ay waiting doon sa desisyon. Okay, doon po sa mga tanong din, ng mga text kanina, na hindi daw po alam ng kasalukuyang mayor. Ang sabi po ng isang texter natin, alam niya yan kasi siya ang nag-a-approve ng budget at voucher eh. Yun. Ito pa po, hindi po kami naniniwala na walang kasalanan ang suspendidong mayor sapagkat lahat po ng mga papeles ay dumadaan sa kanya. Ang hindi lang po namin alam kung binabasa niya po o talagang nagtitiwala siya sa nagpapapirma sa kanya. Ito pa po, ang daming message. Sabi ko, dito muna kayo mag-text sa 091057236615 eh. Hindi ko tuloy natanong kay Sir Glenn Lisboa. Ito pong inyong mga tanong. Pero partly naman po ng mga tanong nyo ay nasagot na rin niya. Ang sabi po nung isa nating texter, naniniwala po kami sa ipinaglalaban ni Sir GNL kasi ombudsman na po ang nag-review ng kaso. At hindi naman po siguro masususpende ang aming mayor ngayon kung hindi po totoo yung isinampang kaso laban sa kanya. Ito pa po mula sa aking number from 0929-358-3949. Sana po ma-interview din po ninyo si Mayor Marasigan kasi gusto rin po naming marinig ang panig niya. Nananawagan po kami. Actually, kahapon pa po ako nanawagan kay Mayor June Marasigan. Sabi nga po natin, kaibigan naman po natin at sa ngalan po ng balasyadong pamamahayag ay welcome na welcome po kayo. O kaya po yung mga nami-mention, particular si admin, na meron pong nag-text sa akin na medyo nagagalit. Nagagalit bakit daw nasuspend yung mayor? Kasalanan daw po ito ng kanyang admin. Ayan, kung nakikinig po si admin Victor Alolor o kaya po si Mayor June Marasigan o sino po dun sa kanyang mga tauhan, sabi naman po na bukas po ang 88.7 Bandera News FM Philippines sa kanila pong mga tugon. At ang nililinaw lamang po dito, ito po'y walang halong politika sapagkat sabi nga po ni Sir Glenn Lisboa, siya po'y hindi naman ngayon, hindi siya tumakbo, hindi siya incumbent ngayon. Noong panahon na i-final niya yung kaso kasi nakita niya na meron naman talagang ebidensya siya. Iniisip ko nga kung noon magkano halaga lamang ito di lalo na ngayon. Ano po, yung milyon-milyong lumalabas na pera na di umano ay nagsusupply ng office supplies, ng mga plywood. Aba, ang dami ng bangka ng kulyon Imagine niyo, merong nag-text sa atin napakaraming plywood. Ito po ay hindi naman pala para sa bangka ng munisipyo, kundi para sa gagamitin sa bangka ng kung sino. Pero yan po'y pera ng bayan. Ay nako. Sige po, magbabasa pa tayo ng mga reaction. Doon po sa mga kaibigan natin na patuloy pong nagtitiwala sa palatuntunang tapatan sa pananghalian. Binabati natin yung mga leader ng Team Binyang na nakikinig po ngayon sa atin dyan po sa Pavilion. Sa lahat po ng mga listener natin dyan po sa Colyon, sa 14 barangays. Ang gusto ko sanang makaugnayan yung ating mga barangay captain upang malaman po natin yung kanilang barangay development fund at ano ba yung mga priority project nila na pinaglaanan
ng 100,000 pesos mula po sa munisipyo. Yan. Pero wala na po akong oras mga kaibigan, magpapaalam na po ang inyong lingkod. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Salamat po sa mga nagpadala ng comments, ng suggestions, ng mga questions. Salamat din po sa pakikipag-ugnayan sa atin ni Sir Glenn Lisboa. At sabi niya nga po ay ito ay personal niyang laban. Pero sa tingin ko hindi po personal na laban, Sir Glenn. Laban po ito ng mga mamamayan ng Kulyon laban sa katiwalian. Salamat po sa inyo lahat. Salamat sa pagtitiwala. Wag po kayong lilipat at magkakasama po kayo ni DJ Love 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa palatuntunang Love, Courtship, and Marriage. Maraming salamat. God bless.